여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. For today's video, pag-uusapan naman natin yung mga dapat muna nating iisipin or i-consider bago tayo mag-apply abroad or especially sa South Korea. Okay? So, itong topic na to is based on my experience sa mga naging student ko na nasa South Korea or even me nung ako nagpunta ng South Korea. Okay? So, ang isa sa mga nakakalimutan ng mga nag-apply is yung ina-apply nila is trabaho. Okay? So, karamihan na nag-apply is madami silang napapanood sa TikTok like yung mga successful na, yung mga may mga bahay na or matagal na sa South Korea, marami ng ipon, di ba? So yung nakakalimutan nila is yung ina-applyan nila is trabaho. Hindi po siya bakasyon, okay? Mataas ang sweldo sa South Korea. Pero wag niyong kakalimutan na pagtatrabahuhan po natin ito. Hindi lang basta-basta ibibigay yung malaking sahod, paghihirapan talaga natin siya. Pagtatrabahuhan talaga natin siya, andiyan na yung minsan medyo ma-stress ka, medyo sobrang pagod, di ba? Kasama yon. So minsan kasi, yung ibang nag-apply is yung trabaho nila dito sa Philippines, professional, like nakaupo, naka-aircon, di ba? Tapos computer lang hawak. So dahil malaki yung sahod sa South Korea, nag-apply ngayon sila sa South Korea. So pagdating naman ng South Korea, ang nangyari naman is since iba nga yung nature ng trabaho, medyo na-shock sila ganun or ganito pala. Sinasabi nila ganito pala sa South Korea kaya pala malaki yung sahod, kaya pala ganyan kasi pagod naman pala. Okay, syempre po, yung talagang in-applyan natin, wag natin kakalimutan, trabaho talaga siya. So, magtatrabaho talaga tayo doon, hindi lang tayo bibigyan ng pera pagpunta mo lang doon ng South Korea, biglang sahod ka lang, hindi ka mapapagod, ganun, 'di ba? So, kailangan ipaghandaan talaga natin siya. Hindi lang yung exam, yung kailangan yung ipasa, yung kailangan yung i-ready. Kailangan din talaga i-ready yung ano niyo, physical and mental health talaga kasi pagdating mo doon, kaya tayo pinapaaral ng Korean language para pagdating natin doon is makapag-communicate tayo. Okay, hindi lang nila tayo pinapaaral or pinapa-exam para i-test lang yung basic talaga. Pagdating mo ng South Korea, syempre nasa Korea ka na, mas okay pa rin talaga na marunong kang mag-Korean kasi ma-express mo yung sarili mo, ma-explain mo yung mga gusto mong i-explain sa trabaho, di ba? Kaya tayo pinapaaral ng Korean language. So hindi lang yung exam yung kailangan yung tutukan po talaga. Kailangan talaga may mga alam tayo sa conversation, ganyan. Korean conversation para pagdating nga doon magamit talaga natin siya. So ngayon, since trabaho yung in-apply natin, syempre mapapagod talaga tayo. Hindi lang talaga siya hindi ka lang basta-basta sa sahod ng 80,000. Okay, kailangan mo pagtatrabahuhan mo 'yan, nandiyan yung mapapagod ka. So may mga napapanood din ako sa TikTok na parang syempre since nabigla sila sa trabaho, yung napuntahan nilang company ganito, parang sinishare nila yung ganyan. So parang minsan nakaka-discourage din sa iba. Hindi naman lahat ng trabaho sa South Korea is sobrang hirap gano'n. Minsan nakakatiyempo lang talaga yung ibang kababayan natin. Pero syempre kung talaga interested kayo na magtrabaho, same lang din naman yung pagod eh, 'di ba? Dito sa Pilipinas, magkano lang yung sahod natin halos dito? 500 per day. So, doon per hour lang yon. So, malaki talaga yung may ipon nyo, tiyaga, tiis, para makaipon. Korea, the best talaga siya kasi una sa lahat yung pinaka-requirement lang nila is yung maipasa yung Korean language exam and then skill test and then medical. Sa skill test naman, based on my experience, um, easy lang naman yung skill test kasi yung mga gagawin sa skill test may mga training na rin tayo. Ayan, kung nakikita niyo yung mga dito sa likod, yun yung mga skill test tools na ginagamit. May instruction naman sila ba sa mga gagawin. Unlike sa exam kasi, hindi mo alam yung mga question na lalabas. So kailangan talaga mag-aral ka talaga para makapasa ka kaagad sa exam. Hindi yung parang yung iba kasi ginagawa nila self-study muna, pag bumagsak sila, dun pa lang sila mag-aaral or training, di ba?
ng proper training sa Korean language. So mali, sayang yung time. So kung mag-aral ka na kaagad, mag-undergo ka na ng training. Try mo dito sa amin, so 4,000 pesos lang siya. Full assistance na yon throughout the process. So since 2016 pa ako nag-a-assist dun sa mga hindi pa nagdududa or hindi makapaniwala na ba't 4,000 lang, ba't ang mura. Paki-check na lang po yung mga videos namin diyan sa Blue App. Check nyo din yung page namin, K-Learn Korean Language Training, para makita nyo doon yung mga pumasa, nakaalis, andyan yung mga pangalan nila, pwede nyo silang i-chat. So, ayun, mga ka-APS, okay? So, pag mag-apply ka ng South Korea, again po, trabaho po, ang ina-applyan po natin, hindi vacation. Okay? So, magtatrabaho kayo doon, magpapaguran nyo doon yung mga pagpapaguran nyo talaga yung sasahurin nyo talaga doon. So, kaya, syempre, i-ready natin yung mga sarili natin. Hindi lang sa exam, hindi lang sa skill test, kundi yung physical health nyo. Kasi yun yung magiging puhunan natin doon. Kaya kailangan iingatan nyo yung sarili nyo. Kasi nga po, yun ang magiging puhunan nyo doon. So tayo ay magtatrabaho, malaki yung sahod, magtatrabaho tayo. So sa mga baguhan pa lang na nag-a-apply or naki-curious about sa process ng Korea. So ito po ay government to government process. Wala pong placement fee. Hindi nyo kailangan magbayad ng sobrang mahal sa learning kasi napakadali lang din naman niya. Marami din naman nagtuturo ng libre pero di ka rin sigurado kung i-assist ka hanggang sa dulo kasi nga since libre lang siya, hindi ka naman nakakasigurado kahit hindi ka i-assist. So, wala silang guilt kasi nga libre lang, di ba? So sa amin sakto lang 4,000 pesos online class kahit saan ka sa Pilipinas. Kayang-kaya naman yung process kahit sa online. Pupunta pa lang naman kayo sa DMW kapag mag-exam na kayo tsaka skill test. So kung mag-aaral pa lang kayo ng Korean language, you can go with online class. Mas tipid siya, less hassle, nasa bahay ka lang. Yung pamasahe mo, pang merienda mo, pang data mo na lang, di ba? Pwede sa phone, pwede sa laptop, tablet. Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya yung matuto kahit sa online class. Okay? So yung mga dapat natin consider ulit sa pag-apply sa South Korea, yung mga dapat nating isipin muna, okay? Mag-undergo tayo ng process, CPS topic, mag-exam tayo, kaya tayo mag-aaral, kailangan nating ipasa yung exam, skill test, madali lang siya, and then medical. And then yung physical health nyo, kailangan i-condition nyo kasi nga magtatrabaho po tayo doon. Yun yung magiging natin, yun yung magiging foundation natin talaga or puhunan yung katawan nyo kasi magtatrabaho tayo doon, okay? So again, magtatrabaho ka sa Korea, hindi ka magbabakasyon. Okay? Baka nakakalimutan ng iba, pagdating doon, nabigla sila, magtatrabaho, napagod, magrereklamo, magpaparelease. So, wag ganun. So, pinuntahan mo doon trabaho, kahit anong makuha mong trabaho, malaki naman yung sahod. So, tis-tis lang syempre. Kasama talaga yun. Okay? So, hanggang dito na lang yung video. Once again, Sir Gerard here. Kung ito ay nakatulong sa inyo or kung kayo nagkaroon ng idea about sa pagko-Korea, paki-share, paki-follow kami. Tingnan nyo rin kami sa Blue App. K-Learn Korean Language Training. Once again, this is Sir Gerard and every other day naman nagagawa ko ng mga video para mabigyan kayo ng mga idea, yung totoong process na pinagdaanan ko din, okay? Ako din ay galing ng South Korea with this process. So safe kayo dito kasi dati rin akong EPS at kayang-kaya ko yung i-assist at turuan sa mga dapat yung matutunan para makapasa agad sa exam. Okay, once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training. You have a nice day po. Bye!